Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat. Kayo po'y nakabalik na naman sa ating channel, Kapuntos Page po. Bumabati sa inyo. Magandang umaga, hapon at gabi. Magandang gwapo po kay lahat. Magandang hapon po mula rito sa amin sa Chicago. Medyo maulan po ngayon, makulimlim. Medyo masungit ang panahon. Kaya eto, gawa muna tayo ng video bago umakyat sa trabaho. Eto, kape-kape muna bago tayo mag-start. And pag-usapan muna natin two things, no? Una, pag-uusapan natin dito yung ating pa-ending, no? Mag-i-start na po to sa Game 1. Opo, Game 1 po ng laban po ng Boston Celtics at Dallas Mavericks. Sa final score po, kung sino po ang tutumpak. So, ayan, i-announce po natin yung pinaka-mechanics po dyan. At sana isa sa inyo ang manalo. But for now, pag-usapan muna natin yung ating pabato si Kai Sotto. Ano ba yung mga naging bago? Ano ba yung mga latest news para sa kanya? Marami mga lumabas na balita. Yan yung hindi siya nanalo dito sa Rookie of the Year dito po sa Japan B-League. Pero para sa akin, siya ang panalo. Siyempre, alam niyo naman, idol natin yan. So, hahangaan natin ang ating pambato, no? Katulad nung nangyari sa kanya sa NBL, no? 2 beses siyang nanalo ng fans MVP. So, doon pa lang, alam mo na marami talagang tagahanga at tagapasunod itong ating pambato si Kai Sotto. Dito po talaga sa Japan B-League, sa kanyang sunod-sunod na double-double dyan sa Liga, sa Yokohama, sa kanilang koponan, at sa mga nakita niyang production, no, at improvement mula nung kanyang unang season dito sa Japan B-League. At dito sa pangalawa ay malaking-malaki po talaga ang naging improvement ni Kai Sotto. Despite, no, nagkaroon siya ng injury summer bago pa magsimula yung liga. Yung kanyang NBA journey ay pinag-usapan din natin dito. Yan po ay panamantalang naandyan lamang, no, sa isang tabi muna. At patuloy po maglalaro si Kai Sotto sa Japan. Yan po ang plano ng kanilang kampo. At wala po tayong magagawa kundi suportahan na lang natin ang ating pambato. Siyempre sila ang nakakaalam ng mga bagay na yan. Kung pagpapalakas ba ang gagawin ni Kai Sotto sa Japan. Gagawin ko pa rin yung aking magagawa para mapanood at masundan ng mga laban ni Kai Sotto despite na gusto ko siyang makapaglaro na dito sa NBA. Mind nyo, no, last time na naglaro siya ng NBA Summer League, siya po ay walang minuto. At yan po ay maaaring mangyari ulit dito sa susunod na Summer League. Bakit po kanyo? Kasi po talaga ang priority nila ay mga players nila sa G League, no? Yung mga nasa minor league nila. So, kahit anong koponan ang salihan ng ating pambato, kung siya po ay hindi mabibigyan ng minuto, ay sayang lang din po yung panahon na yan. So, hayaan na lang natin yung agent nila na kumausap sa mga scouts o mag-invite ng mga scouts dito sa Japan para makita talaga yung talagang lakas na laro ni Kai Sotto dyan mismo sa Japan B-League. And makikita mo naman, puro ex-NBA player naman yung nakakatapat dyan ni Kai Sotto. So, makikita natin na yung kanyang pangangatawan, yung skill set niya, ay magagamit niya kontra dito sa mga nakakatapat niya. So, hopefully mga scouts ay ma-monitor or mabigyan ng panahon ang ating pambato at kanilang detalyadong makita yung talagang kakayanan ni Kai Sotto, hindi lamang sa Summer League. Kasi sa Summer League, priority talaga ng mga team yung kanilang mga naglalaro na sa G League, no? Promise nila yan. Sila mismo ang makakakuha ng minuto dyan kasi po nagdedicate na sila ng time sa mga koponan na to, no? Lalo na yung mga two-way contract, yung kanilang mga reserve, especially sila po talaga makakakalap ng minuto dito sa kanilang mga players dyan po sa Summer League. So yung NBA talaga medyo tagilid, tapos magkakaroon pa ng itong sa OQT, no? Kaya magkakaroon ng preparation dyan itong ating Gilas Pilipinas. Wala na tayong magagawa. Para sa akin, wala na akong magagawa. Support na lang tayo sa ating pambato. Of course, talagang ganyan, no? Maghihintay ka talaga hanggat lumabas yung tunay na resulta. Hanggang saan ba talaga aabot ang karera ni Kai Sotto sa basketball, kung makakapasok ba siya ng NBA, kung mananatili na lang siya dyan sa Japan or around different leagues, no? Hindi natin malaman, baka sa Europe or kung saan, balik sa NBL, kung saan po masaya ang ating pambato, susuportahan na lang natin siya. Okay, ito na.
Last NBA Finals, no? Nagkaroon tayo ng konting pa-ending, katuwaan. Ito po ay wala kayong gagastusin, wala po kayong babayaran. Ang gagawin nyo lang ay maglalagay lang po kayo ng inyong parang pipiliing numero o pa-ending, no? Alam naman ninyo kung ano yung pa-ending. Ito po ay sa final score lamang sa game 1. At i-announce ko na lang bago mag-start yung game, no? I believe June 6 ang unang laban ng game 1. So i-announce ko kung ano yung magiging basketball card na ipapapremyo natin. But this time pwede na po kayo magsimula na maglagay po ng tatlong numero, no? Tatlong numero po na pwede nyong piliin. At hindi po yung paulit-ulit na baka meron na yung ibang taya, gayahin nyo pa. But i-honor pa rin natin kung may dalawang manalo, tatlong manalo, i-honor ko pa rin. Pero sana, no, ikalat natin yung numero para hindi pare-pareho, para lahat ng mga ating subscriber ay may chance ang makapanalo. Final score, wala pong overtime. So halimbawa 100 to 100, 0-0 po ang ating number na mananalo. So kayo na po ang maglagay ng numero dyan sa comment box. At isa lang po hinihiling ko, sana po nakafollow kayo, dahil yung nakafollow lang sa Kapuntos PH Facebook page ang tatanggapin kong mananalo. Yung hindi po kasali sa aking Facebook page ay hindi po makakakuha ng basketball cards dito na papremyo sa aking channel. So game 1, magkakaroon tayo ng game 2 hanggang matapos ang NBA Finals. Magkakaroon tayo ng mga basketball cards na papremyo dito sa ating channel. At marami na pong nanalo dyan ay ating mga subscriber. Alam ko na ipadala ko na sa inyo yung mga cards ninyo. So congratulations. At yan po yung last year. So hopefully kayo din na manalo this time. And yung mga nanalo last time, baka manalo kayo ulit. So yan po mga kap. At taya lang kayo dito sa comment box. At yan po ay bibilangin natin. At yung cut off nya, no, siguro bago mag-start yung game ay bibilangin ko yung mga cut off kung sino yung hindi po pwedeng tumaya kapag naumpisa na yung laban, no. Kailangan bago mag-umpisa yung laban nakapaglagay na kayo ng inyong mga numero dyan sa comment box. At mag-follow kayo sa ating Kapuntos PH Facebook page. Yan po, yan lang ang tanging hiling ko, kasi doon ko po kayo kukontakin at doon niya rin po ako makokontak para po sa information kung saan natin ipapadala yung inyong mga card na mapapadalunan. So yun po mga kap, marami pong salamat. At wag po sana kayo magsawang umantabay, paumanhin sa ating mga subscriber na hindi tayo nakakagawa ng maraming video. Again, ayoko magawa ng mga fake news patungkol kay Kai. Ayokong gumawa ng kung anumang mga clickbait patungkol kay Kai. Ito po ay channel kung saan nakasubaybay po tayo sa ating pambato. Suportahan nyo rin po yung ating pagko-collect ng mga cards. Yung ating pagbe-break, sana makapanood din kayo, kasi itong mga cards po na to ay hindi lang po yan naandyan, yan po ay isa sa mga pinagkakakitaan ko rin po. Extra money, kumbaga, no, sideline ay ang mga ginagawa kong pagbubukas ng mga cards. Yung mga nakukuha natin, ibinebenta ko rin yan sa third party na mga website para po kumita naman tayo ng pera. And kaya pwede nyo matutunan kung kayo may mga tanong tungkol po sa mga cards, paano po magpag-grade ng cards, ano ba yung cards na magandang i-collecta ngayon or magandang ibenta ngayon. Subaybay lang kayo, itanong nyo lang sa comment box at tutulungan po natin kayo. So yun mga kap, maraming salamat. You have a blessed day. Medyo umuulan na naman dito, and so maraming salamat, and wag po kayo sana magsawang bumalik sa ating channel. Have a nice day. Bye bye.